May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Min, ako po si Carmel, 29 years old, taga Quezon City. At kasalukuyan ding nagtatrabaho bilang isang waitress dito sa isang resto bar sa may Quezon City. DJ Min, nalaman ko nga pala ang istasyon ninyo dahil aksidente ko lang nadaanan ang programa ninyo dito sa radyo na pinagtatrabahuhan ko. Simula noong mapakinggan ko ang Main Confessions, naengganyo akong magsulat din ng sarili kong kwento. Pero bago ikwento ang aking karanasan o ang aking pinagdaanan, gusto ko munang ilahad ang aking sitwasyon. Hindi naman po ako mayaman. Maaga rin akong naulila sa aking pamilya, kaya ang tanging naging haligi at ilaw ng tahanan ay sarili ko na lamang. At dahil sa sitwasyon ko, napilitan talaga akong magtrabaho para kumita ng pera. Kaya naman dito ko sinubukang pasukin ang kahit anong klase ng trabaho. Naging negosyante, tendera, waitress at kahit pagiging walker, hinama ko na rin. At dahil nga sobrang mapaglaro din ang tadhana, nakatagpo ako ng lalaking hindi ko inaakalang magpapatibok din ang natutulog kong puso. Pero ang twist, siya rin pala ang dudurog nito. Kaya bago tayo umabot dyan, dito ko naisimulan ang aking confession. Siya si Jomel. Gwapo siya at talagang mabait. Hindi siya yung tipo na kapag nakatikim ng ulam, hahayaan na lang ang pinagkainan o pinagkainan sa lamesa. Siya yung tipo ng lalaki na sobrang caring after maging wild sa kama. At dahil doon, nagkaroon ng malaking problema. Nagkagusto ko sa kanya, DJ Main. At heto ang nangyari. Noong isang gabi, Valentine's Day at talagang mataas ang rate naming mga walker kapag araw ng mga puso. At habang naghihintay ako ng mga sasakyan para makaget ng pera, nagulat ako dahil biglang may nag-message sa akin na isang lalaki na talagang nakakaakit sa mata dahil inalok ako ng malaking pera. Kaya naman hindi ko na ito pinalampas pa. Sinubukan kong tawagan yung lalaking gustong mag-book sa akin, DJ Main. At dito ko narinig ang magandang boses niya. Hello? Ito po ba si Sir Jomel? Ay po, Miss Carmel. Pwede ba kayong pumunta ngayon sa location ng motel na binigay ko? Gusto ko lang makasama ka sa lungkot ko ng gabi. Sige po, pupunta na ako. Pero, Sir Jomel, makukuha ko po ba yung perang sinabi mo? At doon, kinumpirma niya ang deal namin. Kaya bago ko pumunta ng motel, dumaan muna ako sa malapit na convenience store at bumili ng 2 alak na bote. Fast forward, DJ Main. Dumating ako sa motel na sinabi niya sa akin. Hello? Sir Jomel, nandito na po ako sa motel. Ano po palang floor yung room niyo, sir? Nakalimutan kong itanong kanina. Ganito. Ako na lang bababa, Miss Carmel. Hintayin mo ako. Habang hinihintay ko nga siya, may nakita akong isang lalaki na talagang sobrang ayos ng damit at may talapang bulaklak. Sa isip-isip ko ng mga oras na iyon, sana sa akin na lang. At napatanong ako sa sarili ko kung bakit sa direksyon ko siya papunta. DJ Min, siya pala si Jomel. Hindi ko siya namukhaan agad dahil nakamask siya. At
At habang inaabot niya sa akin ang bulaklak, binati niya rin ako ng Happy Valentine's Day. Nagtataka nga ako. Pero ang sabi niya, gusto niya lang naman daw akong makasama. Kaya naman tumango na lang ako at baka isa lang siyang weirdong tao na naisipang mag-book at maglabas ng init sa akin. Pero maya-maya pa ay muli na naman niya akong ginulat. Binook niya ako. Pero wala kaming ginagawang kababalaghan. Natulog lang kami habang yakap-yakap ko siya dahil iyon ang kanyang hiling. Hanggang sa dumating na nga sa point na halos gabi-gabi na lang ay binubuk niya ako para may makasama siyang matulog. Makadate? Na para bang girlfriend niya ako. At naalala ko pa noong nakahiga kami sa kama. Dito tinanong ko siya kung bakit siya nagbabayad. Kung wala naman kaming ginagawang dalawa. Ang sagot niya, sapat na raw sa kanya kung anong meron sa aming dalawa at alam niyang makakatulong ang pera na ibinibigay niya. Sobrang misteryoso niya, DJ Main, pero sobrang nakakaakit din. Kaya dahil doon, parang nakaramdam ako ng konting init sa aking katawan. Parang gusto ko siyang pagsilbihan. Kaya sinimulan kong harutin siya at hinubad ko lahat ng suot niya. Jomel, alam kong ayaw mo pero baka gusto mong gawin natin kahit isang beses lang. Hindi siya nakasagot sa akin pero alam kong nakasaludo na ang sundalo niya. Habang kinakapa ko nga ang alaga niya, nagpakitang gilas na kagad ako sa kanya. Nilantakan ko na agad hanggang sa maramdaman niya na kayang-kaya kong pagaanin ang nararamdaman niya. Habang nilalaro ko ang alaga niya, rinig na rinig ko yung halinghing ni Jomel. Jomel, gusto mo bang pumatong ako sa'yo? Hindi na siya nakatugon pero alam kong gusto niya. At dahil nga basang-basa na rin ang buong pagkababae ko, mabilis na lang na dumulas sa aking hiyas ang buong armas niya. Ang sarap, Jomel. Sige, bilisan mo pa. Dito, hinawakan ng bewang ko sabay bumuelo siya. DJ Main, para siyang bagyo dahil sa bilis ng kanyang pagbayo. Maya-maya pa, naramdaman ko na lang na parang malapit na siya dahil medyo bumibilis na rin ang tibok ng kanyang alaga. At saka siya nagsalita. Carmel, ito na. Ito na. Ako rin, Jomel. Ito na rin ako. At dito niya isinaboy sa akin ang lahat. Sobrang ngawit naming pareho. Nagpahinga muna kami sandali at nag-inuman at saka umuwi kinabukasan. Pero heto ang pinagtataka ko, DJ Main. Pagkatapos kasi ng ginawa namin, napansin ko na lang na mas madalas na siyang hindi magpakita sa akin. Ayokong maging judgmental, pero parang nagsawa na kasi siya. O baka naman naka-move on na sa akin. Parang pakiramdam ko tuloy ngayon, ako ang gumamot sa sugat na meron siya. At habang ako naman yung biglang napuruhan at naiwan. Hindi ko alam ang aking gagawin ngayon. Mas madalas na akong hindi nakaka-focus sa trabaho dahil sa bigat ng iniisip ko. Sinubukan ko ring tawagan o i-message siya, pero wala na talaga. Ewan ko ba, hindi naman ako ganito dati, DJ Main. Hindi ako easy to get, pero pagdating kay Jomel, parang nagkaroon ako ng totoong pag-ibig. Kaya nga iniisip ko ngayon, baka nandidiri na siya sa akin. Dahil ako yung unang gumawa ng hakbang para may mangyari sa amin. At dahil dyan, DJ Main, heto ang tanong ko. Paano ko ba aalisin sa isipan ko si Jomel? Kailangan ko bang maghabol sa taong iniwan ako?
may pag-asa pa bang mag-cruise ang aming landas. Pasensya na kung ang dami kong katanungan, DJ Main. Gusto ko lang talaga na maging maayos kaming dalawa. Gusto ko lang din kasing maranasan ulit yung mga pinaranas niya sa akin. Kahit tratuhin niya lang ako bilang isang walker, ayos lang. Mapasakin lang ulit si Jumel. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po. From Carmel of Quezon City. Bakit pa tayo napupunta sa taong hindi naman sigurado sa atin? Bakit kung kailan, seryoso ka na, saka naman sila nawawala? Siguro may pag-ibig talagang dumadaan lang para turuan tayo na hindi lahat ng nagpaparamdam ng saya ay panghabang buhay. At kung hanggang ngayon tinatanong mo pa rin, bakit? Baka ang sagot talaga ay hindi siya para sa atin.